God. Muli po sa inyo mga kapatid at ng Panginoon. Nanyahan ko po kayong magsiyaw mga kapatid para sa panalangin. Praise God. Hallelujah. Bilang Ama, maraming salamat po sa muli po pagkataon na idinako mo po ang bawat isa dito sa lugar ng sambahang ito, Panginoon. Dito sa lugar ito na ito, Panginoon, na pribadong lugar para sa inyo lamang po, Panginoon. Kayo lang po ang aming katatagpuin, Lord God. Maraming salamat po, Ama, sa pag-iingat mo po sa bawat isa, sa aming mga mahal sa buhay na saan man dako ng mundo, Panginoon. Muli po, Ama, ay humihingi po sa iyo ng paggabay na sa paggamit mo sa akin dito sa likod ng pulpito, Lord God. Wala po akong alam sa mga bagay na ito, Panginoon. Pinuubaya ko lamang po sa iyo lahat. Dahil sabi mo nga po, Ama, ang lahat ng mga bagay ay nagaganap ayon sa iyong kalooban. Nandito po ako, Ama, upang magpagamit sa iyo, upang mag-deliver ng iyong mga banal na salita. Na loobin mo po, Ama, na may i-deliver ko po ito ng may kaayusan. Salamat po, Lord God, sa patuloy po na pag-iingat mo sa bawat isa at sa patuloy po na dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, na linisin mo po ang aming mga puso at isipan, Ama, upang sa pagtanggap namin ng iyong mga banal na salita, ay malaya po namin itong a-absorb, Lord God. Salamat po muli, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian. Ito po ang mga pagsambot dalangin sa iyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Pwede na po tayo mga kapatid. Makakapo na po tayo mga kapatid. Bago po tayo magsimula, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon sa araw-araw na pag-iingat niya sa bawat isa sa aking sambahayan at sa paggamit niya sa akin sa lugar na ito. Hindi ko po inaakala na tatayo ako dito sa harapan niyo na para mangaral ng salita ng Diyos. Sabi ko nga po kanina na eto na yung araw na matagal ko lang pinangangambahan na ayokong dumating pero gusto ko. Ayoko dahil hindi naman po biro na buti kung kailangan makakarinig ng mga salita na bibig kasing ganito, hindi po marami. Gusto ko dahil sa kabila ng paggamit sa akin ng Panginoon dahil sa kanyang mga banal na salita. Hindi po ako magaling sa pananalita. Talaga pong pang-abot ang kaba. Nadanas ko ngayon. Sa Panginoon ko na lamang po inuubayan lahat. Dahil sa totoo lang po, hindi ako nakatulog ng high school. Ang hirap po palang matulog pag yung araw na iniintay mo na kinakabahan ka eh. Pagdating ng kinabukasan na parang hindi po ako makatulog talaga. Tingin ako ng tingin sa oras. Alas 3 na gising pa ako. Nakahiga lang pero gising ang diwa. Sabi ko, ang hirap po pala. Ngayon ikaw na lang po ikaw po, Panginoon, ang pinuubaya ko po sa iyo lahat. At tumungo na po tayo mga kapatid. Saan po natin ating maaklat sa 1 John 3:21. Sinasabi po dito, 1 John 3:21. Okay na pa mga kapatid. Sinasabi po rito, Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Sa Tagalog, mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. Nagtitiwala po ba tayo sa Diyos mga kapatid? Amen. Bilang isang sumasamba at sumasampalataya sa Diyos, kaakibat niya na yung buong pagtitiwala sa Diyos.
pagtitiwala ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Ngunit sa paanong paraan po ba natin may bibigay sa Diyos ang ating buong pagtitiwala sa Kanya at paanong pagkakaloob ng Diyos sa atin ng ating mga dalangin, ating mga hinihingi sa Kanya. Kung sa ating mga puso ay may lugar ang kasalanan o ang mga gawa ng kalaban. Alam naman natin lahat na ang ating mga puso ang siyang tabernakulo ng Diyos. Amen. Kung ito ang tabernakulo ng Diyos, bakit hahayaan natin na makapasok ang gawa ng kalaban dito? Di ba mga kapatid? Na wala naman pong ibang may karapatan dito sa ating mga puso kundi ang tanging presensya ng Diyos lamang po. Sabi nga ng ating prophet, God will never hear your prayer as long as you hide iniquity in your heart. He will not do it. At pinagdiinan niya pa, He will not do it, God will. Naayon nga sa nakasulat sa same verse po, sa same chapter, verse 22. And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments, and do those things that are pleasing in His sight. Anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Sarap na po mga kapatid, pagkakaloob ng Panginoon yung mga bagay na bawat nating hihingin sa Kanya. Pero hindi ganun kadali. Yun ay kung tumutupad tayo, sumusunod tayo sa Kanyang mga utos, at ginaganap natin ang mga bagay na nagiging kalugod-lugod sa Kanya. Ano-ano ba mga utos ng Diyos? Marami po, di po ba mga kapatid? Hindi naman po para isa-isahin pa natin. Isang punto lang po mga kapatid. Ang paglalagay ng sentro sa ating ang paglalagay natin sa Panginoon sa sentro ng ating mga puso, maging sentro siya ng ating buhay. Sa gayong paraan, lahat ng mga bagay na ating gagawin, malamang magiging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil unang-una, kung siya ang magiging sentro ng ating buhay, hindi tayo magagawa ng mga bagay na maaaring hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Nasabi nga minsan dito sa pulpito ng ating kapatid na hayaan natin ang Panginoon na humawak ng manubela ng ating buhay. Dahil kung nasa Kanya ang full control ng ating buhay, isang daan lang ang ating patutunguhan. Kung ang Panginoon na magiging ang hahawak ng manubela ng ating buhay, malamang ang tutunguhan natin ay ang buhay na walang hanggan. Kaya't wag nating hayaan mga kapatid na maagaw ito ng kalaban. Dahil malamang kung ang kalaban ang hawak ng manubela ng ating buhay, ihinto tayo sa tabi at sabihin, hold up to, akin na ang kaluluwa mo. Patay tayo, ligo tayo sa dagat-dagatang apoy, malamang pagka kalaban ng humawak ng ating manubela ng ating buhay. Ang ating propeta mga kapatid ay hindi rin po nakaligtas sa ganitong mga kalalagayan. Maaring alam na po ninyo ang kwento ng ating propeta na ito, pero hayaan niyo pong basahin ko sa inyo mga kapatid. I've been going through some testings at home, and I've been called to witness some things for a trial, and they'd call me over and over till I was just so tired, till I
looked like that the whole world was a poultice falling on top of my head. Poultice, panapal pa mga kapatid. Maring hindi maganda nag-experience niya sa trial, kaya sinasabi niyang naging panapal na lang at maring masama ang maging pakiramdam niya dahil sa trial na yun. And I come home that morning and the wife said, "Well, how you doing?" Tinanong siya ng kanyang sister wife. I said, "Honey, them things would drive a person out of their mind." And so I just sat down to eat dinner and the phone rang. We have an answering service and this was the private phone at the parsonage. So just then it rang and she went and answered it. She put her hand over the phone. She said, "Billy, them attorneys again." Ang tugon ng ating propeta. Oh, I said, "Honey, I couldn't stand it another afternoon. About 6 or 7 days of it." I said, "I just couldn't stand it." And I got up from the table and went out the door. I said, "Tell them I'm not in here now." And went around behind the house. Pero nung tumawag yung attorney para kausapin siya, nandun pa siya sa table, nakaupo. Nang time na nag-ring yung telepono, nandun pa siya, hindi pa siya lumalabas. Tuloy po natin. I got up from the table and went out the door. I said, "Tell them I'm not in here now." And went around behind the house. I felt real bad, and I come back, and my wife is a whole lot better woman than I am a man. mas naunawaan pa nung kanyang sister wife na mali yung naging pagtugon niya ron sa ito po ang sabi ng kanyang sister. Was that just exactly right, Billy? Tinanong siya kung tama ba yung naging reaction niya sa pagtugon niya ron sa ano. Kasi maaaring ayaw na lang kasapin ng ating propeta yung taong gustong kumausap sa kanya dahil nga siguro hindi maganda yung nag-experience niya o maaaring may mga maaaring nakukulitan siya dahil I said, "Sure, I know it wasn't already, but I want to make her think that my story would stick." So I said, "Yeah, I wasn't here in just then." Nagmatigas siya, sabi niya, oo, tama yung sinabi niya na wala siya doon nung at sabi naman sa kanya ng kanyang asawa, she said, "But you were in here when they called." I said, "Oh, it's all right." Minsan kasi nasa instinct na ng lalaki yung yung pag sinabi na. Oo, paninindigan ko na to. Nasabi ko na eh. Ayoko namang bali-baliin pa yung sinabi ko. Baka, parang ganun po, may instinct na ganun lang kalalakihan po minsan eh. Pero, napakabuti ng Diyos dahil sa pagbibigay niya ng kapartner natin sa buhay na isang mabuting asawa para magpaalala sa atin na oops, mali yata yung ginawa mo, mali yata yung naging tugon mo. Naalala ko nga po yung minsan patotoo ng ating nakatatandang kapatid na babae na nagpatotoo siya para sa 41 years anniversary nila ni Pastor na wala siyang natatanda ang mga bagay na iniiyak niya sa Panginoon dahil sa binigay na sama ng loob sa kanya ng ating nakatatandang kapatid na lalaki. Alam niyo po mga kapatid, nakaupo ako dun sa may kinuupuan ko. Nagilty ako. Nagsorry ako sa Panginoon dahil yung naging patotoo po ng ating kapatid kabaligtaran sa akin. Dahil kung sa sama ng loob
at sa luha na iniiyak ng asawa ko, siguro bumaha na sa Malabon. Dahil nung pong mga bago-bago pa lang kami mag-asawa, hindi naman ako ganun ka perfect sa kanya na dahil tangay pa po tayo ng sanlibutan, barkada, kahit pa inom, ayaw na ayaw niya yun eh. Kaya sa ganun, lagi kami nagkakaroon ng argue. Madalas, pag sinabi ko, tinatalikuran ko na lang, hanggang sa iiyak niya na lang. Which is mali pala mga kapatid. Humingi ako ng patawad sa Panginoon kasi ang isang mabuting asawa na ipinagkaloob niya sa akin, sa ating lahat. Kaloob siya ng Diyos, biyaya siya ng Diyos, hindi natin dapat siya pighatiin. Dahil kung pinipighati natin ang ating mga mahal sa buhay, ating mga asa-asawa, sino ba pinipighati natin? Yung nagkaloob sa Kanya para sa atin, ang Panginoon. Mabalik po tayo mga kapatid. Yun nga po, pininindigan niya kung ano yung sinabi niya. I said, oh, it's all right. And I went on out. There was one waiting, a man with a sick baby, all the way down to pray for that baby. I just felt awful. Then when I got down there to pray for the baby, something said to me, why, you are a liar. Ano nga ba ang karapatan niya na ipag-pray yung bata at himingi sa Panginoon ng kagalingan sa bata, gayong nagsinungaling siya? Di po ba? And you mean that you're going to lay your hands upon this baby? This man's come for about 400 miles for you to pray for this sick baby. And you just told a lie. And had your wife to tell one. Pinag-ano niyo pa yung asawa niya, mga kapatid. Then our hearts condemn us. So I said to the man, I said, Mister, if you'll just hold your place, I'll pray for your baby, but I'm not worthy to pray for your baby. I said, because I've got something to make right before I pray for your baby. I said, I've done something that's wrong. And my heart's condemning me. And I've got to make it right first. And then, nagpunta siya rin sa yung taong ayaw niyang kausapin sa telepono. Nagpunta siya para humingi siya ng kapatawaran sa naging reaksyon niya sa nangyari. And I took out to the attorney's office and knocked on his door. And he came to the door. I said, I thought you were gone. I said, I was only gone around behind the house while you were calling. And I said, sir, I tell you what I did. And explained to him. He said, you all had me in such a fix. I said, just didn't know. You questioned me this way. Yun nga po, bago niya ipag-pray yung bata, nais niya munang itama yung naging pagkakamali niya. At humingi siya ng kapatawaran doon sa taong tumawag sa kanya. At naunawaan naman po siya nito, mga kapatid. Sabi niya nga rito, that made me feel good. Then I got in my car and went out of my little old cave where I go to pray. And I thought, now if you got done wrong, you can go confess your wrong first. Then come back to God. Which is tama naman po. Kailangan muna nating i-confess yung mga pagkakamali ginawa natin at magbalik tayo sa Panginoon. Well, wala naman tayong ibang mapag-uhugutan ng kalakasan kundi ang Panginoon.
Siya lang ang pwedeng magpatawad ng mga kasalanan natin na maaaring nagagawa natin, mga bagay na hindi natin naiisip na mali na pala. Tapos hihingi tayo ng bagay na magiging kumbaga price para sa ating mga sarili. Hindi po siguro nagiging maganda, di po ba mga kapatid? Bago tayo humingi, linisin muna natin yung ating mga puso. Confess to God. Go back to bumalik tayo sa Panginoon. By that way siguro, tutugunin ng Panginoon. For sure, yung ating mga hinihingi sa Panginoon. At babalik yung ating yung kumpiyansa natin. Yung kumpiyansa na nandiyan ang Panginoon para tumugon sa mga hinihingi natin, sa mga kahilingan natin sa Kanya. Tuloy ko lang po mga kapatid. So I went out to my little cave and I prayed all afternoon, and I told the Lord I was sorry I did that. I wasn't fit to pray for His people anymore, and I couldn't have faith as long as I know I'd lied and said, "You forgive me, Lord, and give me grace. I won't do it anymore." Nandun ang pagsisisi na humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon para muli ay pagkaloob sa kanya ng Panginoon yung biyaya na para muling mag-pray para sa mga may sakit. I prayed till just long about time the sun was going down. It was a way back in the wilderness. Lakeland, some 4 city blocks from where it is at valley, and I walked out. The foliage was heavy on the trees now, and was standing on the great big rock after I come out of the cave. Always it faces the east. I always go out after I prayed for a day or 2 hour to stand on this rock and raise up my hands and praise the Lord for someday. I hope. Diba, ang tagal niya nagpe-pray sa Panginoon para lang sa kapatawaran. And I stood on this great huge rock, and had my hands up praising God. After finished praising Him, I dropped my hands down. I said, "Lord, one day Moses stood in the cleft of the rock, and you passed by him." I said, "If you forgive my sin, and you're going to try me again, just pass by once more. Just pass by once more, Lord, to let me know that you're forgiven me, and that my iniquity is all gone. And I shall go then and pray again for the sick people." You might not want to believe this, but at the judgment bar, you and I confess it again. You'll know it was true. There were just as still as it is in here. Not no wind nowhere. And right over to my side, a little whirlwind caught into the bushes, and here it come right along the side of the cave by me, and went off down through the woods. I went like a baby with both hands up in the air. Sa muling pagkakataon na ipinaramdam ng Panginoon yung presensya niya sa pamamagitan ng little whirlwind, yung maliit na ipo-ipong mga kapatid. Dahil hiniling ng ating propeta na kung pinatatawad na siya ng Panginoon at muli ay inaalis ang mga kasalanang nagawa niya sa kanyang puso, magpakita siya ng signs. At sa ganung pamamaraan, muli ay babalik yung
confidence niya sa sarili, confidence niya sa Diyos, na kaya niyang pagalingin ang mga sick people. Ang aral po dito mga kapatid ay yung pag may mga kasalanan tayong na maaaring nagawa sa ating mga sarili, agad-agad nandiyan ang Panginoon, hindi naman siya nawawala ang presensya niya kung agad tayong hihingi ng kapatawaran. Ang Panginoon laging bukas palad para sa kanyang mga pinili para tanggapin ito kung tayo sa ating mga puso ay marunong tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ano ba ang Diyos para hindi magpatawad sa atin? Laging, kumbaga, ay bukas palad ang Panginoon para sa kanyang mga pinili. Ano ba ang naging reaksyon natin sa pagsasakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo? Ano ang naging tugon natin? Ang pagsunod sa kanyang mga banal na salita, ang paggawa ng mga bagay na nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Yun ang naging tugon natin na sa kabila ng paghihirap niya, buhay at kamatayan na naging kapalit para sa mga kasalanan natin lahat. Kaya ang tama lang na maging tugon natin ay ang pagsunod sa kanyang ayon sa kanyang mga salita. Pero hindi naman sa ganoon natatapos dahil yung pagsunod natin ay yun, muli may tugon ng Panginoon. Tutugunin niya naman ngayon kung ano naman yung mga nararapat para sa atin, kung ano yung mga hinihingi natin sa Kanya. Di po ba mga kapatid? Sadyang napakabuti ng Panginoon. Biro mo, gumawa lang tayo ng mga bagay na nagiging kalugod-lugod sa Kanya. Agad-agad. Ayos ka anak. Ito, meron kang reward para sa akin. Sa ganun pamamaraan ang full confidence natin sa Panginoon, laging nandoon, lagi nating pinahahawakan. Hanggang doon lang po tayo, mga kapatid. Exhortation naman po is, reminder lang po para sa ating lahat, mga kapatid. Kung may nasabi man po akong hindi kanais-nais sa inyong pandinig, hindi nagiging ayon sa salita ng Diyos, humihingi po ng kapatawaran sa Panginoon at sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po. Praise God, tayo po'y amen, magsitayo na. Amen.